Sunod na mga pahayag nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang Facebook post, sinabi po ng aktres na naaalala niya ang dating makabayang Robin matapos itong sabihin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na isa na siyang komunista o isa siyang komunista. Makabayan pa rin si Robin para sa akin. Makabayan pa rin siya. Mahal niya Pilipinas. Kaya nga niya pinaglalaban yung batas sa Pilipinas eh. Huwag ka nang umepal, Angel Oxin, tumakbo ka na lang sa senador kung gusto mo. Baka manalo ka. Pag nanalo ka, pag nanalo ka, puta, yakapin mo buong Pilipinas, mahal mo pala eh. Question din niya ang pananahimik ng senador noong noong siya'y nare-red tag. Ang giit po ni Angel, nasaan daw si Robin noong nire-red tag siya? Nagse-sex sila nung asawa niya. Baka nakakatatlo na siya. Oo, kung miserable ang buhay mo, ma'am, putang ina, huwag mo isisi sa ibang tao. Ginusto mo yan, na-red tag ka dahil mali ka ng mga kaibigan na pinipili. Huwag mo sisi sa ibang tao. Life choices mo yan. Oo. Magandang araw mga banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D, at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso at sisip at kaluluwa ng lahat ng mga gunggong, bobo, tanga, tululaway, mabahulaway, mga losyang, mga papansin sa lipunan, mga laos na mga artista, na mga biglang naging makabayan, mga putang ina. Oo, mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhin, dot, para mo ni sinto, baliw, abnoy, sabog, batakbag, adik, pusyer, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga maligno, masasamang espiritu, lahat ng mga kampo ng demonyo, diablo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman? Oo, mga magnanakaw, kurakot, kumusta naman kayo dyan? Yung mga mandarambong, sinungaling, mambubudol, kamusta naman kayo? Buhay pa kayo mga putang ina ninyo? Eto na naman ako. Lalambingin ko na naman kayo. Bawal po dito ang mga malalambot ang puso, bawal po dito ang mga mga malalambot ang tuhod. Oo, dito po sa channel na ito po ang tahanan ng mga kupal sa social media. Lahat ng mga walang mga pinag-aralan, mabababang uri na mga Duterte supporter, sabi nga nila, welcome kayo dito. Yung mga matatasang yung mga parang mga pinanganak sa sabsaban, yung mga parang yung mga edukado, mga legal luminaries, wag kayo dito. Mapapahama kayo dito. Bawal dito masyado matalino. Dito sa channel natin, good vibes lang. Gagawin nating nakakatuwa ang lahat ng mga balita sa bayan nating Pilipinas. Mag-follow po kayo sa ating mga YouTube, Facebook pages, Boss Dada TV YouTube channels. Dalawa po yan. Meron pa isa yung Boss Dada Space 2.0. Mag-follow po kayo dyan. Subscribe kayo dyan, Nandiyan yung mga videos natin malulupit. Nito mga nakarang araw, hindi tayo masyadong nakakapag-vlog dahil galing tayo sa trangkaso ba. Medyo pabago-bago na yung klima. Galing kami sa abroad. Nagpahinga-pahinga kaming konti pero mainit, maulan doon sa pinuntahan naming bansa. Kaya nung bumalik kami rito sa Pilipinas, medyo lahat ng mga banateros medyo nagsiubuhan. Nagpahinga-pahinga ng konti. Ngayon bakbakan na naman. Dalas-dalasan na naman natin ang pakikipag-ululan dahil ang mga bayaran na mainstream media hindi humihinto sa pagpopropaganda para sirain si Inday Sara. Alam nyo naman, kapag hindi nanalo si Inday Sara, ibig sabihin nagwagi ang kadiliman. Pag hindi nanalo si Inday Sara sa 2028, nagwagi ang korupsyon, ang mga adik, nagwagi ang mga masasamang loob. Di tayo papayag niyan. 4 na taon hanggang 6 na taon. 4 na taon na tayong pinahihirapan nito sindikatong gobyerno na ito. 4 na taon na. Kaya may 2 taon pa. Putatisin na natin. Konti na lang yan. May raos lang natin itong 2026. Tapos na ang boxing, mga bossing. Palubog na ang araw ng hindi pa sumisikat na administrasyon ni Bongbong. Tanginan yan. Itong administrasyon na to hindi umangat. Lahat pababa. Puta, parang sex bomb dancer, spaghetti, pababa ng pababa. Tangina ninyo, ang gagago ninyo. Syempre, sabi nga nila mag-aaya ba tayo ng revolusyon? Hindi na. Okay na yun, sige na, tapusin nyo na yan. Total naman, sumusunod tayo sa batas. Ano ba sabi ng batas? Sabi ng batas, magpasailalim tayo sa sa demokrasya. Binoto ng taong bayan, binoto ng taong bayan yan. Bayanan natin, antayin na natin matapos yan. Kung hindi man matapos yung kanyang panunungkulan, malay mo, balang araw, bago matapos yung kanyang panunungkulan, malay mo, matapos na yung buhay niyan. Baka naman magalit kayo, malay mo, sabi ko malay mo.
Malay mo, halimbawa, madapa yan, tapos madapa, tumusok yung pakong D8 sa mata niya, ganun. O kaya, sa sobrang singhot niya, hindi niya alam, bubog na pala yung nasinghot niya, ganun. Dumugo utak niya. O, maraming paraan. Bayaan nyo na, wag nyo na masyadong siniseryoso yan. O, matatapos din ang panunungkulan ng mga hayop na yan. O, malalakas lang ang loob ng mga yan kasi nasa kapangyarihan pa sila. Pag wala na sila sa kapangyarihan, putang ina, para mga basang sisiw yan. Para mga daga yan mga yan, nahahantingin natin isa-isa. Lahat ng mga magnanakaw ng mga congressman, mga magnanakaw ng mga senador, lalong-lalo na yung mga magnanakaw dyan sa Malacanang, putang ina, matindi si Pangandaman ha. Matindi si Pangandaman mga bossing, nakuha pa siyang ginawa pa siyang CEO. CEO ng isang korporasyon ng gobyerno. Putang ina niyan, isipin mo ginawa pang CEO, magnanakaw na nga. O, di ba? Sinabi na nga ni Martin Romualdez na executive. O tapos sinabi nila ang executive daw hindi lang daw presidente. Kung hindi presidente, sino? Sino nagre-release ng budget sa DPWH, DBM? Sino ang pinuno ng DBM? Si Pangandaman. O so kung si Pangandaman ang pinuno ng DBM at sinabi ni Bongbong hindi siya may kasalanan, di si Pangandaman may kasalanan. Siya nagre-release ng pera eh. Although alam naman natin na hindi magre-release ng pera si Pangandaman kung hindi aprubahan ni Bongbong at pipirmahan ni Bongbong yan. Kaya sigurado tayo si Bongbong Marcos talaga yan. Pero sige, sabihin na natin na si Pangandaman na nag-release ng pera sa DPWH para katkungin ng mga putang na demonyo dyan sa DPWH. O anong nangyayari ngayon? Bakit? Kung sino pa yung mastermind sa mga pagnanakaw sa Pilipinas, puta, binibigyan nyo pa ng mga panibagong posisyon, mga hayop kayo. Tangina kasi to si Tulfo eh. Hindi na kasi sinundan yung yung hearing ng Blue Ribbon Committee, kaya tuwan-tuwa sila dyan sa impeachment eh. Tuwan-tuwa sila dyan sa impeachment mga bossing dahil alam nila na matatabunan yan yung Blue Ribbon Committee. Pero grabe, sikat yung impeachment ni VP Sara. Sa lahat ng impeachment sa buong mundo, yung impeachment ni VP Sara, yung talaga naman nakatutok ang mga tao. At kaya, takot na yung prosecution at talagang nagtatae yung prosecution. Ang tagal nilang pinaghandaan yan, pero supot pa rin yung missile nila. Walang yan eh. Pero mamaya pag-uusapan natin yan mga bossing. Dito muna tayo. O yan, dyan muna tayo. Dito muna tayo mga bossing. O si Angel Locsin, anong iniiyak nitong babae na to? Anong iniiyak nitong losyang na ito? Oo, sige basahin natin ha. Kasi nagsimula yung kadramahan nitong putang inang babae na ito. Nagsimula yung kadramahan niya noong si Robin Padilla, nabanggit niya sa kanyang pagtatanong sa isa sa mga testigo ng prosekusyon patungkol sa mga komunista. O, ang tanong kasi ni Robin Padilla, alam mo ba kung sino si Marcos Sr., ang unang-unang presidente na lumaban sa mga komunista, mga kaliwa, terorista, NPA, kung sino man yan. Tinanong niya, sabi niya, alam mo sino ang pangalawa? Sino ang pangalawang pangulo na na-misinterpret na mga bobong galit kay Robin? Sabi niya, sino ang pangalawang pangulo na nagtrabaho sa CPP, na tatrabahuhin o ubusin, lipulin ng CPP-NPA? Tapos sabi nila, anong pangalawang pangulo? Hindi naman pangalawang pangulo si Duterte, tanga. Sinabi nga si Marcos Sr. yung unang pangulo, yung pangalawang pangulo, ibig sabihin sumunod kay pangulo na sumunod kay Marcos Sr. Tangina nito mga bobo eh. So ngayon, pangalawang pangulo na sumunod sa paglaban, pagsawata sa komunistang NPA. Si Robin Padilla, hindi pala. Si Pangulong Duterte, at naging kabalikat niya diyan, naging katulong niya diyan ang matapang na talagang hinahangaan natin, tinitingala natin na ama ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, na gumastos ng bilyon-bilyon na sarili niyang pera para tulungan ang gobyerno para ang propaganda ng mga makakaliwa, propaganda ng mga NPA, ng mga komunista at terorista sa Pilipinas ay maharang sa pamamagitan po yan ng programang yung programa ni Doc Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric Series, ang Laban Kasama ang Bayan. Oo, bilyon-bilyon ang ginastos ilang taon na ine-expose ng programa na yan sa SMNI kung papaano nagre-recruit yung mga komunista mula elementarya hanggang high school, kung paano sila nagtatanim ng ideolohiya
sa mga kabataan natin para pagdating ng kolehiyo, ma-exploit nila yan, mare-recruit nila yan at dadalhin yan sa bundok para maging corn beef. Nung panahon ni Pangulong Duterte, so dahil dyan sa programa na yan, nagising ang mga kamalayan ng mga magulang, pinrotektahan yung kanilang mga anak, pati yung mga kabataan, nagising ang kanilang diwa, hindi sila nagpabudol, nagpaloko, nagpa-brainwash dito sa mga putang inang mga makakaliwat mga komunista na ito. So bumaba yung kanilang recruitment, tapos marami sa mga kadre, marami sa mga rebelde ang nagbalik sa gobyerno dahil sa ipinaramdam ni Pangulong Duterte sa mga komunista na ang gobyerno ay hindi ninyo kalaban, lalong-lalo na ang gobyernong Duterte. Kaya ang daming nagsisuko na mga NPA nung panahon ni Pangulong Duterte at konting-konti na lang mauubos ng mga yan. As in, konting-konti na lang. Putangina, nakipag-pistoks ang gobyerno na ito ni Bongbong. Nakipag-pistoks ang gobyerno na ito ni Bongbong sa mga komunista. Putangina niyan. Lumakas na naman ang mga komunista. Kita nyo, kaliwat kanan na naman yung mga makabayan dyan sa Congress. Putaragis yan yung Duterte Youth na lumalaban sa mga komunista. Dinisqualify ng Comelec, ipinalit. Putangina niyan, makakaliwa pa. Namamayagpag ngayon. Sino mga namamayagpag ngayon? Sila Terry Ridon, sila Jokno, sila Leila de Lima, si Sendenya. Lahat. Nagkaroon na naman ng boses yung mga pinatay na ni Pangulong Duterte na boses ng mga komunista. Ayan, nabuo na naman. Ayan na naman, buhay na naman sila. Nakipagkasundo para para hindi na makadagdag sa mga gustong magpababa kay Bongbong Marcos. Etong mga komunista na to, all for one for all na sila. Kita mo. Ano ang problema ng bayang Pilipinas? Ang problema ng bayang Pilipinas, mga bossing, yung flood control scandal, di ba? Anong dinidinig ngayon sa Senado? Sa impeachment, putang ina, confidential funds. Yung confidential funds na yan, ginamit para maubos sa mga putang ina komunista. Pero yan ang dinidinig ngayon. Kita nyo, nasan si Pangulong Duterte? Nasa ICC. Saan yung ICC nakalocated? Diyan sa Netherlands. Alam nyo yung Netherlands, diyan tumakbo yung satanas na pinuno ng CPP-NPA na si Joma Sison. Pinatakbo dyan ni Cory para hindi mapauwi dito sa Pilipinas at hindi makulong dito sa Pilipinas. Diyan nag-exile. Napakarami mga komunista dyan. Nakita nyo, nasa si Pangulo. Sino ang mga complainant ni Pangulo? Putang ina, lahat yan mga komunista yan. So napakalaki talaga. Kaya nasan si Pastor Apollo Kibuloy? Nakakulong ngayon. Nasan si Pangulong Duterte? Nakakulong ngayon. Bakit? Dahil nilabanan nila yung mga komunista. Nilabanan nila yung mga komunista para kanino? Para sa sarili nila, para sa atin. Para yung mga anak ninyo hindi maging mga rebelde. Yung mga anak ninyo na inaasahan ninyo na mag-aaral at mag-aahon sa inyo sa kahirapan, hindi mare-recruit ng mga buwaka ng ina nito at hindi magiging kalaban ng gobyerno na imbis na makatulong, makapaglagay ng pagkain sa hapagkainan ninyo, putang ina, nag-aarmas. Binibrainwash ng mga putaragis na ito. Ngayon, sinabi ngayon ni Robin Padilla, na siya'y isa rin namang komunista. Umamin naman si Robin Padilla dyan eh. Sinabi naman talaga ni Robin Padilla yan na ako'y komunista, ako'y idol ko nga si Joma Sison. Kahit naman si Pangulong Duterte, utak komunista din naman si Pangulong Duterte, kaya nga fist sign siya eh. Yung fist sign niya naging ganun, pero dati yung fist sign niya nakataas. Kasi masa si Pangulong Duterte at alam naman ni Pangulong Duterte kung ano yung mga ipinaglalaban ng mga komunista. Dalawa naman kasing klase ng mga komunista eh. Merong mga komunista na gusto talaga ng kagandahan para sa Pilipinas. Meron din ng mga komunista na putang na gusto talagang guluhin ng Pilipinas. Dalawa yan eh. Alam niyo yung kanyang kanang kamay na si Tatay Ibasco. Si Cabsec Ibasco, yun? Dating NPA yun. Pare na naging NPA na nahuli ni Pangulong Duterte at ni-reform ni Pangulong Duterte, naging tao niya sa Davao for a very long time. Nakita ninyo. Ang ganda, harmonious ang nangyari sa Davao. Ang daming mga rebelde sa Davao. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, ipinakita niya na kaisa nyo ako. Parehas naman tayo ng gusto eh. Maayos na bayang Pilipinas. Ganun naman yung ideology ng communism. Okay man yun. Hindi naman masama yun eh. Kasi ideolohiya yun eh. Way of life ang pagiging komunista. Mindset ang pagiging komunista. Hindi naman porket komunista ka, terorista ka na. Hindi po. Kasi marami pa rin ako, meron pa rin akong mga kaibigan na mga komunista pa din ang utak, pero hindi sila katulad ng mga komunista na mga mukhang pera, katulad nitong mga Makabayan Black. Hindi sila ganyan.
Oo, na ang gusto lang nila yung mga pansarili nila, kalaban nila gobyerno, pero putang ina nakikipagkangkangan sa administrasyon ngayon. Sila ganon. So si Robin Padilla is one of the few na mga komunista ang isip pero maganda ang layunin sa bayang Pilipinas. Hindi katulad ng iba na komunista ang isip, gusto lang nilang mag-take over sa bayang Pilipinas para sila hari. O ganun yun. O ngayon mga bayan, dyan niya, sila Colmenares, o sila Bayan Muna, sila sa Campo, ayan sila Franz Castro, di ba? O, di ba? Mga komunista ang mga utak nila pero dinideny nila na komunista sila. Wala nang masama kung komunista ka eh. Walang masama kung komunista ka. Wala rin sa Biblia nakalagay na bawal maging komunista. Okay lang maging komunista ang iyong isip, ang iyong puso. Okay man lang yun. Huwag ka lang lumabag sa batas. Oo, kasi kung ang batas ng Pilipinas ay hindi komunista, susunod ka doon. Di ba? Kung gusto mo, pamilya mo, lahat kayo, komunista ang mga utak ninyo, okay lang yun. So long as hindi kayo lalaban sa gobyerno. Pwede naman kayo magreklamo sa gobyerno kung meron kayong hindi nagugustuhan. Pero hindi pwedeng mag-aarmas kayo at mamamaril kayo ng mga sundalo natin, ng mga kapwa nyo Pilipino. So si Robin Padilla, ganun siya. Oo, ganun siya. Idol niya di ba si Pangulong Duterte, si Joma Sison, pauwiin pa nga sana niya sa Pilipinas yan eh. Kasi gusto niya talaga magkaayos ang bayang Pilipinas at saka yung mga komunista ang isip na maganda naman ang layunin sa bayang Pilipinas. Gusto niya na mag-work together. Kaya nga pinagkukuha niya, kinuha niya yan si Ridon. Di ba? Kinuha niya sino ba to? Yung mga Department of Agriculture, puro makakaliwa. Anong ginawa ng mga yan? May nagawa ba? Reklamo nung nilagay mo sila sa posisyon. Sino ba to? Si Kokey. Si Ridon, nung nilagay sa posisyon, ano nangyari? Puta, sinibak. Bakit? Putang inang yan. Ang nire-represent mo, kahirapan? Urban poor? Tapos biyahe ka ng biyahe, tarantado ka? Tanginan yan. Di ba? Ngayon. Mapunta tayo doon sa ating main topic. Ayan. Ngayon si Angel Locsin, doon lang sa sinabi ni Robin na komunista siya, nag-react si Gaga. Biglang nag-react si Gaga nung narinig niya yung komunista. Ito ang sinabi niya. Sabi niya, nung mga panahong magkakasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Ito lang, dito sa unang ratsyada niya na ito, nagkukwentuhan sila ni Robin Padilla tungkol sa pagiging komunista. Bakit kayo magkukwentuhan ni Robin Padilla sa pagiging komunista kung hindi ka komunista? Di ba? Doon pa lang palpak ka na eh. Deny ka kasi ng deny. Deny ka ng deny na hindi ka left-leaning pero putyang ina. Para kang yung mga para kang yung mga sila Sara Ilago, sila Raul Manuel, na galit kapag ka nire-red tag, wala nga salitang red tag, kapag ka inuugnay sila sa mga makakaliwang grupo, pero hindi naman nila kayang kondinahin yung mga masasamang gawain ng CPP, NPA, NDF. Ng NPA, ng New People's Army, yung mga pagpatay ng mga NPA, mga pandurukot, panggagahasa ng mga NPA, yung mga pagsunog ng mga equipment, hindi naman nila kayang Hindi naman nila kayang kondinahin. Pero ayaw nilang matawag na konektado sila dun. Mga hipokrito. Mga rally ng rally, mga progresibo, pero ayaw nila matawag o ma-associate dun sa mga kinahihiya nyo pala eh. Bakit nyo sinusuportahan? Ngayon, sabi niya dito, naalala ko madalas tayo magkwentuhan nung panahon mo na namumundok ka. Bakit nyo napagkwentuhan yun? Kaya nyo napagkwentuhan yun. Ito sa akin lang pwedeng mali ako. Baka kaya nyo napagkwentuhan yan. Kasi, baka ganyan talaga ang likaw ng bituka mo. Kasi ang alam ko, kamag-anak ka ni Colmenares. Si Colmenares, alam naman natin, kaliwa yan. Diba? Bayan Muna. Ano ba si Colmenares? Di ba? Yung mga ACT Teachers Party List. Hindi, ACT Teachers. Di ba sinabi naman mismo ni Joma Sison na legal front niya yung mga yan? Legal front ng CPP, NPA, NDF. Yung mga party list na yan. Yung mga organization na yan. Kung si Joma Sison na nagsabi na yung mga sinusuportahan mo, yung Gabriela. Hindi ba? Mga left-leaning yan. At kung sinabi ni Joma Sison na mga legal fronts niya yan, ba't ayaw nyong ma-associate? Pinopromote nyo, tapos ayaw nyong ma-associate. Pwede ba yun? Paano naman ma-open yung usapan tungkol sa komunista? Kung hindi mo rin pinagmamalaki na ganun ang takbo ng utak mo. Halimbawa, kumakain kayo, tapos sinabi mo ang sarap ng adobo.
O tas biglang dumating si Robin Padilla, magkukwento siya tungkol sa pagiging komunista niya, pagiging rebelde niya, pag-akit niya sa bundok. O, meron kayong common denominator, kaya nyo pinag-uusapan yan, kaya nyo pinagkukwentuhan yan, meron kayong topic na na-open na parehas yung interest ninyo, kaya nagkwentuhan kayo tungkol sa pamumundok ni Robin, dinadalaw siya ng kanyang jowa sa bundok, dahil umakit na siya sa bundok at nag-armas na siya. Oh, di ba? Oh, kung halimbawa nagte-tetris ka, alangan naman nagte-tetris ka, biglang darating si Robin Padilla, "Oy, Angel Locsin, alam mo ba na komunista ako dati?" Kaya pwedeng ganun out of the blue. Hindi yun. You have to open a topic, and then yung tema ng pag-uusap nyo doon na nakabase sa topic nyo. Malamang nung pinag-uusapan nyo ni Robin Padilla yan, ang pinag-uusapan nyo is yung pagiging komunista. Yung pagiging, hindi masama ang maging komunista. Hindi nga lang siya normal. Pero hindi krimen ang pagiging komunista. Kasi katulad yan, ang China, komunista, maunlad. Ang Russia, komunista, maunlad. Yung North Korea, ewan ko rin, wala akong idea. Hindi ba? Hindi masama yun. O, maayos. Depende na sa ano yan. Depende na sa namumuno yan. Oh, so ngayon, itong si Angel Locsin, yun sinasabi niya na nung mga panahon magkasama tayo, madalas mong ikwento nung panahon na namumundo ka. Bakit yung pag-uusapan yan in the first place kung hindi nyo topic yung pagmumundok? Okay, pangalawa, sa statement mo na to, kahit papaano, natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko, at least honest ka ngayon, kuya. Oh. At least si Robin honest. Ikaw ba naging honest ka? Inamin mo ba ever? O kahit na lang dyan sa mga mangilan-ngilan mong tagasunod, inamin mo ba sa kanila na utak komunista ka? Kung hindi, sabihin mo hindi ka komunista. Kondinahin mo yung gawain ng mga sinusuportahan mong mga grupo. O sabi nito, ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako? Putang ina mo, kasama niya yung asawa niya. Kasama niya si Mariel. Nagpaparami sila ng lahi. Anong pakialam mo? Nung nire-red tag ka, putang ina, problema mo yan. Sumama ka sa mga progresibong mga grupo, sumama ka sa Gabriela, nagpo-promote ka ng mga gawain ng mga organisasyon na kinaaaniban mo. O ngayon, nung inassociate ka nila dahil ultimong leader ng NPA, CPP, ang nagsabi na legal fronts niya ito. Ngayon, noong na-associate yung pangalan mo, hiyang-hiya ka, bakit ka mahihiya kung sinamahan mo naman yan? Sabi niya, nasaan ka nung mga panahong nire-red tag ako kahit maalam mong hindi totoo? Utang ina, abogado ka ba ni Robin? Abogado mo ba si Robin Padilla? Pasweldo mo ba si Robin Padilla? Nanay mo ba si Robin Padilla? Tatay mo ba siya? Jowa mo ba siya? Kuya mo ba siya? Ilan libo ang mga kaibigan mo? Ilan libo kaibigan mo? Meron ka sigurado ako sa Facebook, mga milyong mga followers. Okay, yung kaibigan na malapit sa'yo, putang ina mo, lahat ba yan pinagtanggol ka nung nired tag ka? Gago, di ko nga alam na nire-red tag ka eh. Kung alam ko lang nire-red tag ka eh, di baka dumagdag pa ako. Oh, pero inaano mo, parang may utang na loob si Robin sa'yo. Ano ba nagawa mo sa buhay ni Robin? Ikaw ba yung nakatulong sa paglaya ni Robin? Ikaw ba, nanghingi ba si Robin sa'yo ng pera para mapakain niya yung pamilya niya, para ipamukha mo sa kanya o isumbat mo sa kanya yan? Nasaan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Gago! Yung mga kapatid mo, nasaan nung mga panahon na yan? Mga pinsan mo, mga kamag-anak mo, tsuhing-tsahin mo. Ang ina mo, bago mo anuhin si Robin Padilla, hanapin mo muna yung mga kamag-anak mo magtanggol sa'yo. Tangina ka. Di ba sabi, actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag, naghuhukas kamay at pumikit sa katotohanan. O kaibigan niya yung mga yun, kaibigan ka rin niya. O mas pinili ni Robin Padilla yung ganun talaga. Ikaw may ari ng mundo, te. Boss ka? Pasweldo mo tao? Ha? Jowa mo? Ha, nagpachukchak ka ba dyan para mag-demand ka? Oh, ang tanong lang, yung mister mo pa, pinagtanggol ka ng sandamukal. Baka mamaya hindi ka naman pinagtanggol ng mister mo, tas naghahanap ka ng tanggol sa iba, ha? Oo, ang tawag dyan, papansin. Ang tawag dyan, self-centered. Wag ganun, ma'am. Wag ganun. Pagtanggol mo sarili mo, ikaw si Darna eh. Di ba? Pinagtatanggol mo lahat ng mga inaapi sa mundo. Tapos nung ikaw yung inapi, maghahanap ka ng tao magtatanggol sa'yo, ipagtanggol mo sarili mo. Di mo ba kaya? Ang ina nyo, ang hilig nyo magpaawa. Hindi naman kasi kayo kasali sa usapan, putang ina, nakikialam kayo. O ito pa. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa kapatid nating Muslim. Bakit hindi ba siya nagsasalita sa
para sa mga kapatid nating Muslim? Hindi ba niya nire-represent ng maayos yung mga kapatid nating Muslim? Putang ina. Ha? Bakit? For the first time nga, nagkaroon ng pagdadasal ng Muslim diyan sa Senado. Hindi niya pa ba binibigyan ng boses yung mga kapatid nating Muslim noon? Nakita nyo kung paano niya ipagtanggol ang mga kapatid nating Muslim diyan mismo sa halls of the Senate. Hindi pa rin siya boses ng Muslim? Putangin ng babae na ito. Wala kang alam. Wala kang alam. Inutil ka, boba ka. O kung makapagsalita ka, akala mo, ino-audit mo si Robin? Taga-commission on audit ka? O may metrics si Robin sa'yo, ganon. Hindi siya pumasa sa standards mo. O ito, dito ako natawa eh. Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Ba't nadamay si Pastor? Dito ako talaga natawa, bakit? Nung nadamay si Pastor Apollo Kibuloy, alam ko na kung bakit gigil na gigil ito si Locsin, si Angel Locsin, at alam ko na kung anong totoong pagkatao o totoong utak niyan. Para sa akin, ang magagalit lang kay Pastor Apollo Kibuloy, mga komunista, kasi nga si Duterte at saka si Pastor Kibuloy, dalawa sila na nagtrabaho at umubos sa mga komunista sa Pilipinas. Bakit biglang nasama si Pastor Kibuloy dito? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Ako, naniniwala ako na siya ay appointed son of God. Ikaw din, appointed son of God ka eh. O daughter of God. Ako din, naniniwala ako na ako ay appointed son of God. Oo, lahat yun. Nakalagay yun sa Biblia somewhere. Hanapin mo. Nakalagay doon na ang tawag niya sa atin, mga anak. Oh, putangin nun yan. Kung ayaw mo maging anak ng Diyos at di ka naniniwala na si Pastor Kibuloy ay anak ng Diyos, kaninong anak siya? Bukod sa anak siya ng mga magulang niya. O ikaw, kung sinabi mo na anak ka ng Diyos at hindi ako maniwala, hindi ka ba magagalit? Kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Sa Satanas? Gago ka pala eh. Alam niyo, yung mga religious beliefs na yan, nirirespeto yan. Oo, yung paniniwala ng Iglesia ni Cristo, paniniwala ng Kingdom of Jesus Christ, paniniwala ng mga Mormons, paniniwala ng ganito, ng Katoliko, ng Victory, ng GCF, CCF, lahat ng may mga CF. Yung mga paniniwala na yung spiritual yan, nire-respeto yan, hindi yan kini-question. Kung ikaw, anong simbahan mo at feeling mo yung simbahan mo yung pinakamagaling na simbahan sa buong kalawakan, ire-respeto natin yan kasi nga, hindi pwedeng pagdebatihan yan. Tabu yan. Pagdating sa paniniwalang spiritual, respetuhan yan. Bakit mo kino-call out si Pastor Apollo Kibuloy? Putangin ang kapal naman ng pagmumukha mo. Oo, kung sa dami ng mga natulungan mo, ikukumpara mo sa mga dami ng natulungan ni Pastor Apollo Kibuloy at na sagip ni Pastor Apollo Kibuloy ng mga kaluluwa, ikukumpara naman sa yung kupal ka. O, sino na ba mga kaluluwa nasa sagip mo? Alam mo ba kung ilan ang miyembro ng KOJC? 7 hanggang 8 milyon na sila sa buong mundo. Ikaw, followers man lang ang marami ka, pero may nasagip ka ng mga kaluluwang kupal ka? Lakas ng loob mo maka-call out sa mga spiritual leaders. Putangin na mo ka. Kasi yung spiritual leader ninyo, may nagawa na ba yan para sa bayang Pilipinas? Tingnan ninyo kung gaano na karami ang mga buhay na nabago ni Pastor Apollo Kibuloy, pati yung kanyang SMNA Foundation, yung mga natulungan nila mga bata na pag-aral nila, yung mga pamilya na yung mga napagtapos nila ng abogasya, doktor at kung ano-ano. Kaya mong yan? Kaya mong kahit man lang papaano lebelan yan, Angel Locsin, ang tigas ng mukha mo? Kaya nung lumabas yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy dito, sabi ko, bakit anong connection nung away nyo ni Robin Padilla kay Pastor Kibuloy? Alam ko na. Kaya galit na galit ito kay Pastor Kibuloy kasi nga, putang ina, komunista ang utak nito. Oo, kasi hindi mo naman, ang dami naman simbahan eh. Si Robin Padilla, nirerespeto din niya ang Iglesia ni Cristo. Meron ding mga personal pronouncements ang leader ng Iglesia ni Cristo. Siya din ang tagapagmana ng mundo. Ba't hindi mo kino-call out dito? Bakit si Pastor Apollo Kibuloy lang kino-call out mo? Kasi alam mo yun, na si PRD, si Pastor Kibuloy, ang umubos sa lahi ng mga kaibigan mong mga komunista siguro. Tapos magagalit ka, magdidimanda ka. Putangin na, nananahimik ka eh. Nasa bahay ka lang, nagpapalaki ka ng bilbil mo, nakikialam ka sa mga usaping politika eh. Mag-open letter ka. Tapos kapag sinagot yung open letter mo ng mga follower ni Robin Padilla at naniniwala sa kanya, iiyak ka. Magsumbong ka ngayon, magsumbong ka sa asawa mo. Kung gusto mo, tapos mag-vlog ka din, mag-away tayo dito sa vlog kung gusto mo.
Naniniwala ka pa talaga na siya ang appointed son of God? If you're gonna ask me, yes, naniniwala ako na siya ay appointed son of God. Am I a member of KOJC? Hindi. Pero naniniwala ako sa tao at nire-respeto ko yung paniniwala ng tao na yun. Kasi nung sinabi sa akin ni Pastor Apollo Kibuloy yung ibig sabihin ng appointed son of God, na-realize ko, wait, appointed son of God din ako. Appointed son of God yung kapatid ko. Appointed daughter of God yung kapatid kong babae, yung nanay ko, at lahat ng mga kilala ko, appointed sons and daughters of God. Ang ina nyo, hindi kayo marurunong. Oh, sabi niya, isa ka sa pinakamakabayang taong nakilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio. Puta, hindi naman si Andres Bonifacio yan, si Robin Padilla yan eh. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo sa pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. O kung hindi makikipagkaibigan si Robin Padilla sa China, saan siya makikipagkaibigan? Angel Locsin sa Amerika. Eh di ganun din. Nakipagkaibigan din siya sa isang lahi. O bakit hindi mo kayang kondinahin si Bongbong Marcos na ipinadala ang isang Pilipino sa banyagang korte? Aber nagalit ka doon? O nagagalit ka kay Robin Padilla pagka sinasabi niya na dapat kaibiganin natin ng China dahil ang China maraming pwedeng itulong sa atin, magandang maging kaibigan niyan, makikinabang tayo diyan. Ayaw mo. Gusto mo sarili mo. O hindi ba nagwo-world tour ka? O hindi ba, di sana, naging artista ka lang sa Pilipinas, hindi ka sana nagpunta-punta sa ibang bansa kung gusto mo lang pala sa Pilipinas. Gusto mo pala pag-aari ka lang ng Pilipinas, ayaw mo makipagkaibigan sa ibang mga bansa. Ay kung ganun pala, di sana, hindi ka nangingibang bansa, wala ka sana mga kaibigang foreigner. Hindi naman kasi masama may pagkaibigan sa China, hindi rin masama may pagkaibigan sa Amerika, sa Russia. Pwede naman tayo may pagkaibigan sa lahat eh. Ang gusto ni Robin Padilla, wag natin awayin ng China. Bakit gusto nyo kaibiganin ng Amerika tapos awayin ng China? Hindi pwede. Pwede ba natin maging kaibigan ng China at kaibigan ng Amerika katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte? Anong kinakagalit mo? Opinion ni Robin yun. Kung ayaw mo sa China, di putang ina, tanggalin mo lahat ng made in China sa buhay mo. Huwag ka kumain siomai, huwag ka kumain ng siopaw. Huwag ka kumain ng paa ng manok. Yung chinchan soup mo, bawasan mo. Di ba? Anak ng tinapay ka. Kung yun ang gusto ni Robin Padilla, anong pakialam mo? Magsenador ka, tumakbo ka senador, tapos awayin mo China. Hindi ka pakikialaman ni Robin. At saka ano ba masama sa China? Kakagaling lang namin sa China, galit na galit ka sa China, gago, mas mayaman di hamak ng maraming milya-milyang daan taon ng layo ng China sa atin. At kung tatanungin mo kung gusto natin maging katulad ng China, oo naman. Kung kakaibiganin ng China natin ng China, tutulungan tayo ng China na ma-advance tayo in terms of technology, in terms of infrastructure, why not? Coconut? Sabi nito, kahit papaano, alam kong halos parehas tayo ng landas na dinadaanan. Gago, iba yung landas niya, iba yung landas mo. Ang dahil mong drama. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga. Tinangkilik at nagpapasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino. Ba't hindi ba ginagawa ni Robin yun? Ikaw lang ang may karapatan doon? Ikaw may ari? Nasa iyo titulo? Mas malala ka pa pala eh. Mas malala ka pa pala doon sa mga religious leaders eh. Parang ikaw kasi inaangkin mo na lang ang Diyos at ang bayang Pilipinas eh. Hindi lamang sa iisang tao. Sino ba iisang tao sinasabi mo? Si Duterte? Alam naman ikaw ang i-idolizing niya. Wala ka naman nagawa sa mundo. Bukod sa bumukangkang ka lang sa mister mo, wala ka naman nagawa sa mundo. Kundi, ayan lang, kung ano lang mga nabayaran mong buwis. Pero kung maging idol man ni Robin Padilla si Pastor Apollo Kibuloy, si Pangulong Duterte, sa kanya na yun. Hindi naman kayo magkaano-ano. Magkaibigan lang kayo. Pag-aari mo ba siya? Tama na kuya, gising na. Hindi pa huli ang lahat. Ulul, ikaw ang gumising. Gumising kayong mga dilawan sa inyong kabaliwan. Sa inyong kahibangan na putang ina ninyo, kayo ang may hawak ng moral high ground dito sa Pilipinas. Hindi po. Hindi na kayo tinatangkilik, putang ina ninyo. Bago mo i-call out si Robin Padilla, mas mabuti, i-call out mo muna yung pagnanakaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung pagtataksil ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas, ang isang Pilipino ipinatapon sa korte ng ibang bansa. Na ang daming mga nakakulong ngayon na mga inosente, tapos yung mga leader ng mga sindikato sa Pilipinas na nagnakaw sa bayang Pilipinas, mga nasa laya, kinall out mo na ba sila, ma'am? Kino-call out mo yung pagiging komunista ni Robin Padilla, pero hindi mo ma-call out yung pagnanakaw ni Bongbong, ni Martir Romualdez. Tiningnan ko yung page mo Wala ka ron. Wala akong nakita na kino-call out mo yung pagnanakaw ng gobyerno. Galit ka lang in general sa magnanakaw, tapos itinutuon nyo sa mga Duterte. Hindi naman sila ang leader ng bayang Pilipinas ngayon.
Hindi naman sila ang may hawak ng mga kaganapan sa Pilipinas ngayon, budget ng Pilipinas, batas sa Pilipinas. O bakit ba galit na galit kayo sa mga Duterte? Kasi ang mga Duterte ang umubos sa lahi ng mga komunista sa Pilipinas. At kung hindi ka komunista, hindi ka magagalit kay Pastor Apollo Kibuloy at kay PRRD. Kung hindi ka makakaliwa. Hindi kayo hindi. Ang hirap kasi sa inyo, hipokrito kayo. Pwede niyo namang aminin, ano ngayon? Ano ngayon? Left-leaning ako, ano ngayon? Makabayan ako eh. Yun ang gusto ko eh. Yun ang ideology ko eh. So ano ngayon? Meron tayong freedom to choose. Freedom of choice, di ba? Kung freedom of choice mo, maging komunista, di ilabas mo na komunista ka. Katulad ni Robin Padilla. Ngayon, kung hipokrito ka, linis-linisan ka, pa-virgin ka, kung bait-baitan kayo na akala nyo pinanganak kayo sa Jerusalem, tapos po may mga kayo, closet naman kayo. Meron naman kayong mga itinatagong mga kalansay sa mga closet ninyo, wala kayong karapatan mag-call out ng tao. I-call out nyo muna yung mga sarili nyo. Mga ulul. Ninyo manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang. Alam mo, para kang si Agot Isidro kaya hindi nagkakaanak kayong dalawa ni Agot dahil ini-stress niyo yung sarili ninyo sa politika Ang sarap-sarap na ng buhay niyo, yaman-yaman nun. Mayaman ng asawa mo Asawa mo si Arce, yan ang may-ari ng Arce Dairy, yung ice cream. Apakayaman ng mga yan. Ang sarap-sarap na ng buhay mo, umiiyak ka pa. Tangina, siguro kung nakapangasawa ka ng tricycle driver, baka terorista ka na ngayon. Ang sarap na ng buhay mo. Hindi namin alam kung pigrolak ba o bimig ang kinakain mo. Ang laki-laki mo na. Isang sinyalis yan na talagang nagpakasarap ka sa buhay. Ipanatilihin mo na lang yan. Minsan kasi yung sebo umaakyat yan sa utak. Minsan kaya yung utak hindi na nagpapunction yan. Ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang. Bago ka mag-demand kay Robin Padilla, bigyan mo muna ng anak yung asawa mo. Yung demand niya na maparami niyang lahi ninyo, yun muna, tugunan mo. Nakikialam ka sa politika, sarap-sarap na ng buhay mo Hindi nyo na nga ma-call out yung gobyerno sa corruption na ginagawa nila kasi hindi kayo apektado nakikialam pa kayo. Pabayaan nyo na yun. Pabayaan nyo na kung yan ang desisyon ni Robin Padilla sa buhay niya. Pabayaan kung tatakbo siya sa 2028 ulit, Vice President or Senator, di wag mo iboto. Wag mo iboto. Ang dahil pa sinasabi. Putang ina, kala mo naman may utang na loob sa iyo yung tao. Nagkukwentuhan lang pala kayo tungkol sa buhay komunista ninyong pareho gusto mo ipagtanggol ka pa. Wala ka na bang kapangyarihan kasi yung bato wala na sa'yo, sininghot na ni Bongbong? Huwag ka mapipikon Huwag ka mapipikon. Ganyan talaga kapag ka-artista, laos, tapos losyang na. Nagpapapansin na lang. Since nagpapansin ka, mapapansin ka talaga. Huwag na sumama ang loob mo kaya sa susunod, matulog ka na lang, magpasasa ka na lang sa yaman ng mister mo, magpakasasa ka na lang sa rangyan ng buhay. Kung gusto mo, mamigay ka ng pera, okay lang, wala kaming pake. Kahit kumain ka ng tae na may bubog, wala kaming pakialam. Wag ka lang makialam dun sa mga taong hinahangaan namin. Dahil ganun din naman. Magagalit din naman sa amin sigurado yung mga taong humahanga sa'yo. Quits-quits lang. Tangina durug. Ito, pakinggan nyo yung balita tungkol dyan para kompleto naman yung ating napag-usapan. Aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na tumigil at gumising na. Kasunod na mga pahayag nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang Facebook post, sinabi po ng aktres na naaalala niya ang dating makabayang Robin matapos itong sabihin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na isa na siyang komunista o isa siyang komunista. Makabayan pa rin si Robin para sa akin. Makabayan pa rin siya. Mahal niya Pilipinas. Kaya nga niya pinaglalaban yung batas sa Pilipinas Huwag ka nang umepal, Angel Locsin, tumakbo ka na lang sa senador kung gusto mo. Baka manalo ka. Pag nanalo ka, puta yakapin mo buong Pilipinas, mahal mo pala Question din niya ang pananahimik ng senador noong noong siya'y nare-red tag. Ang giit po ni Angel, nasaan daw si Robin noong nire-red tag siya? Nagsesex sila nung asawa niya. Baka nakakatatlo na siya. Kung miserable ang buhay mo, ma'am, putang ina, wag mo isisi sa ibang tao. Ginusto mo yan, na-red tag ka dahil mali ka ng mga kaibigan na pinipili. Wag mo sisi sa ibang tao. Life choices mo yan. Kinwestiyon din ng aktres ang umano'y pagtatanggol ni Padilla kay Apollo Quibolo. Ako din, pinagtatanggol ko si Pastor Kibuloy. Katoliko ako. Minumura ko nga yung mga pari namin. Putang ina mga pari na yan
Naging member na ako ng KOJC? Hindi. Pinagtatanggol ko sila? Oo, kasi kilala ko sila eh. Wala ka bang alam tungkol sa way of life ng mga taga KOJC? Tapos magsasalita ka tungkol sa kanilang leader? Na-meet mo na ba si Pastor Kibuloy? Tarantado ka ba kapag na-meet mo si Pastor Kibuloy, bukas taga KOJC ka na? Ano ba simbahan nito? Victory yata to eh. Masyado kayong matataas ha. Victory pa kayo ha. Okay man lang yan. Kung ang ang tingin nyo sa sarili nyo sobrang taas, respeto. Pero kung ang tingin din ng mga taga KOJC sa kanila, si Pastor Apollo Kibuloy ang pinakamagaling na tao, respeto nyo rin yun. Yun ang gusto nila eh. Anong pakialam mo? Hindi ba sila humingi ng tulong sa'yo? Nag-solicit ba sila sa'yo? Hindi naman. Nakatulong ka ba simbahan nila? Hindi naman. Yung kingdom nila na may 70,000 seating capacity, nakatulong ka? Hindi naman. Kaya wag ka magsalita tungkol kay Pastor Kibuloy. Wala ka sa kalingkingan ng mga nagawa ni Pastor Kibuloy sa bayang Pilipinas. Wala. Yung mga ideas na meron si Pastor Apollo Kibuloy, pagmamahal ni Apollo Kibuloy sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino, yung pagmamahal mo sa bayan, kapurit lang yan. Puta, baka alikabok lang yan kumpara mo sa kanya. Wag ka mang call out ng tao, lalong-lalo na. Feeling mo lang, ikaw lang si Darna eh. Ilang taong ka lang sikat, feeling mo, ikaw na ang pinakamagaling na tao sa mundo. Kung kung siguro may-ari ka ng SM, baka wala na nakapasok sa loob niyan, baka pinigilan mo na lahat. 'Di ba? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Pag sinabi niyang oo, ano ngayon sa'yo? Ano ngayon sa'yo? O gusto mo samahan kita, halika. Meron kang katanungan sa pagiging appointed son of God ni Pastor? Samahan kita. Message mo ako. Message mo ako, dalawin natin si Pastor sa kulungan. Itanong mo 'yan personal sa kanya para malaman mo kung ano yung interpretasyon niya, yung interpretasyon mo at yung ibig niya sabihin kung pareho. Para hindi ka na umiiyak. Mag-message ka lang dito mag-comment ka diyan sa chat. I-connect kita. Para yung mga hindi mo pa nami-meet yung tao eh. Kahit isang beses tapos kung maka-arte ka, akala mo kilalang kilala mo. Kung i-judge kita, halimbawa, kahit hindi naman totoo, i-judge kita na putatsing ka nung artista ka, okay lang ba sa'yo yun? Hindi. Bakit? Hindi naman kita kilala eh. Hindi man kita nakita, di man kita nakausap. Bakit kita i-judge ng ganun? Ganun din. Di mo pa nami-meet si Pastor Kibuloy, di mo pa siya nakakausap, di ka pa man nakakapag-attend ng church nila. Bakit mo siya Bakit mo sila ginajudge? Gago ka pala eh. At mga pahayag kaugnay ng China. Sa ngayon po'y wala pang sagot si Senator Robin sa Kung sagutin niya Robin, putang ina niya, lang yan, naghahanap lang ng aruga. Hindi ka ba kayang arugain ni Neil Arce? Kaya naghahanap ka ng aruga kung kani-kanino? Walang iya ka? Move on na tayo. Move on na tayo dyan. Ngayon, dito naman tayo Dito naman tayo mga bossing. Mainit na mainit. Ito dito nagsimula ang lahat. Dito nagsimula ang lahat. Sa sa balitang ito. Ipapakita ko lang. Kasi itong si Matibag, itong napakayabang na si Matibag na parang si Angel Locsin din, feeling niya siyang may-ari ng Pilipinas. Siya nagpa-importante. Gusto niya masunod yung schedule niya. Ang tindi nito, antakin mo pumasok yan dyan sa Senado. Akala niya talaga siya may-ari ng Senado eh. Pumasok sa Senado ng gulo, ng habol ng senador, nagpaputok sila. Di umano dyan sa Senado nung mga nandiyan pa si Senator Bato. So, parang pag-aari niya ng Senado. Ngayon may hearing na impeachment sa Senado, may schedule siya kung kailan siya magtitistigo. Tangina, gusto niyang i-hijack yung schedule, gusto niya siya mauna. Boss yarn. Gusto niya siyang boss, siya mauna. Walang hiya na yan, nagsimula dito yung usapin, tas itutuloy natin. Pasok. Ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang giniit ng bagong testigong ipinresenta ng prosekusyon. Bukod dyan, isa pang Hindi pala to. Mali pa ako na ipinresenta. Hindi yan, ito palang isa. Wait lang Wait lang. Ito, hindi rin yan. Asan na ba yun? Nagkamali yata ako ng Testigo. Testigo. Ito yata. Asan na? Wala. Wait lang, hanapin ko lang. Ito na pala yun. Ito na. Game.
Testigo ang gustong maisalang bukas, walang iba kundi si NBI Director. Hindi raw saklaw ng freedom of speech ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang giniit ng bagong testigong ipinresenta ng prosekusyon. Bukod dyan, isa pang testigo ang gustong maisalang bukas, walang iba kundi si NBI Director Melvin Matibag. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, anong nangyari sa hiling na tumistigo bukas si Director Matibag? Julius, ayon sa depensa, paglabag sa 5-day notice rule ang hinihiling ng prosekusyon na isalang agad si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni May rule, 5-day notice rule. Bigla nilang isasalang si Matibag, ang gusto nilang mangyari, isalang nila agad-agad. May rule eh. So kailangan sumunod sa rule. Vice President Sara Duterte. Sabi pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi pwedeng si Matibag ang magdidikta kung kailan siya dadalo sa paglilitis. Di pwede, di naman siya boss eh. Hindi naman siya impeachment court judge. Hindi naman siya may-ari ng Pilipinas. Director man lang yan, hindi man secretary. Ang director lang ng isang bureau. Ang uri niya mababa lang, director lang. Magkano lang ang sweldo ng isang director? Hindi sila katulad ng secretary, undersecretary. Hindi sila ganun. Yung mababa. Kaya hindi ko alam bakit ang yabang nito eh. Hindi siya may boss siya. May mas mataas pa sa kanya. Mas mataas sa kanya si Romulia, mas mataas sa kanya si Boying, mas mataas sa kanya yung DOJ secretary. Maraming mas mataas sa kanya pero pinakamataas ang amats niya. So gusto niya siya masusunod. Ano yun? Ano yan? Ganyan na ba talaga ngayon? Para kasi Angel Locsin. Gusto mo ikaw masusunod sa buhay ni Robin Itong weekend, una nang humiling si NBI Director Matibag sa prosekusyon na maging maaga sana ang schedule ng kanyang pagharap bilang testigo sa impeachment trial. Dadalo raw kasi siya sa isang summit abroad matapos maimbitahan ng FBI ng Amerika, kaya sana raw ay magbigay na siya ng kanyang testimonya sa Ay, nakakahiya naman. May pasyal pala siya. Meron pala siyang pupuntahan. Mamimili ka. Anong gusto mo? Yung makapagserbisyo ka at masiraan mo si Inday Sara o pansarili, punta ng Amerika, training ko no. Itabi yung mga bote, itabi nyo muna yung mga bote. Baka gumanong ka na naman dyan itabi yung mga bote So dahil may lakad siya, nagre-request siya na baka pwede siya na. Sana all. So yung nakaschedule ngayon, gusto mo, maghintay siya dahil may lakad ka, ganon. Sobrang importante naman ang tingin mo sa sarili mo, sir. Ang taas naman masyado. Mas mataas ka pa sa high. Impeachment court on or before July 20. Agad naman niyang idinulog ng prosecution bilang bungad nilang kahilingan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw. Pero pumalag agad dyan si Cayetano at ang defense panel. Panoorin natin ang bahagi niya ng trial. The prosecution would like to request that the scheduled testimony of NBI Director Melvin Matibag be scheduled tomorrow. We're going to be here 30 weeks. We have put aside many important things. We have put aside many foreign trips, many local trips. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week to be... Hindi siya available, huwag na siyang tumistigo. Ganun lang yun eh. Mamili ka lang, Matibag. Titistigo ka ba o pupunta ka ng Amerika? Pwede yung pumunta ka naman ng Amerika, okay lang yun eh. Titistigo ka pa? Titistigo ka pa eh. Nagbawas na nga ng testigo yung prosecution. So ibig sabihin, kaya nagbawas talaga ng testigo yung prosecution. Kasi akala ko ba yung prosecution ay ayaw na nilang magpresenta pa ng mga karagdagang mga rekado sa kanilang adobo. Kasi pag sobra-sobra ang rekado, hindi nakakaganda yan sa ulam. Akala ko ba satisfied na kayo doon sa dalawang testigo nyong tanga? Bakit maglalagay pa kayo ng isa? Ba't nyo pa ilalagay si Matibag? So ibig sabihin, talagang totoo na nabahagang buntot ninyo kay Zulaika Lopez. Na talagang kinabahan kayo sa prosecution na baka sa cross-examination ng prosecution kay Zulaika Lopez after ng inyong presentation, mapapahiya kayo. Di totoo nga yung balita na natakot kayo, nabahagang mga buntot ninyo, ayaw nyo na mapahiya. Ngayon, umaasa kayo dahil kupal ito si Matibag, pag siya yun nandiyan sa stand, baka magkinupal siya. Baka ma-convince niya yung taong bayan. Mantakin mo, kukumbinse sa mga Pilipino na paniwalaan siya yung yung galit na galit sa kanya. Buong Pilipinas, galit na galit kay Matibag. Pinagmumura nga yan dyan sa Senado ng mga kababayan natin nagrarally dyan eh.
Tapos siyang ilalagay nyo dyan, you expect na paniniwalaan ng tao kung ano sasabihin ni Matibag. Sabi ko sa inyo, kung ako sa inyo, huwag nyo nang paupuin si Matibag dyan. Unang-una sa lahat. Wala man siyang kinalaman sa impeachment eh. Wala naman siyang kinalaman sa mga kasos dyan na hindi pa naman siya NBI director nung nangyari yung mga bagay-bagay na yan eh. Bago siya, may isa pa eh, si Magno. Santiago, Magno, tapos siya, wala siyang alam doon. Wala siyang alam doon, wala siyang utos doon, wala siyang finacilitate doon. Bagong salta lang yan. O anong patutunayan niya dyan? Anong tatanong niya sa kanya? Kung krimen ba yung ginawa ni Inday? Sasabihin niya, oo. Alam na namin yun, expect na namin yun. Pauupuin niyo pa siya dyan. Diyos ko po, ibig sabihin talaga, nabahagang buntot ninyo at kay Zulayca Lopez at humuhopya kayo na maitatayo ni Matibag dahil kupal siya, maitatayo niya yung bandila niyo. Malabo. Malabo, bakit? Kasi nga, wala mang reputasyon si Matibag. Galit na galit kay Matibag ang lahat ng mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, kung titingnan niyo yung comment ng mga tao sa mga Facebook pages ng mga yan, putsang ina, mantakin mo ha, some people are going out of their way just to search for their Facebook page and click comment section at pagmumurahin lang sila doon. Ilang steps yun. Busy ang mga Pilipino pero gumawa sila ng paraan para mapuntahan nila yung mga pages na yan para i-bash nila. Ganun sila kainis sa tao na yan. Dedicated sila na maparating sa mga kupal na yan kung gaano sila nakukupalan sa kanila. Tapos pauupuin nyo dyan as testigo and you expect maniniwala ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Tanga. Yan yung isa sa mga pinakamaling gagawin ninyo. Mas mabuti pa kung si Jollibee ilagay nyo dyan. Baka lahat ng bata sumaya. A violation of the basic tenets of fair play will set a bad precedent insofar as surprise witnesses will be allowed at any point in the proceeding. It will also violate our right to cross-examine intelligently. Samantala, iginiit ng testigong si NBI BARM Director Jeremy Lotok dyan nagsimula yan. Dyan nagsimula. Tapos, pagkatapos niyan, mga bossing, eto na. Nung matapos yan, biglang-bigla si Matibag. Biglang-bigla magsisiyasat na si Matibag. Wait lang ha. Biglang-bigla magsisiyasat na si Matibag patungkol sa anomalya sa SEA Games. Nakita mo kung gaano kapeti, gaano kaisip bata ito si Matibag. Hindi lang pinagbigyan yung gusto niya, putya nang haharas na siya ng senator judge. Sabi ko nga dito sa prosecution, kung ako sa inyo, tablahin nyo na ito si Matibag kasi hindi siya makakatulong sa kaso nyo unless hindi nyo naman talaga habol na manalo sa impeachment kasi hindi kayo makakakuha ng 16. Kaya ang gusto nyo na lang mambalahura ng mambalahura. But sorry, hindi nyo kayang balahurain yung mga senador kasi sila ang may hawak ng beat. Hawak nila ang beat. So dahil hindi lang napagbigyan, ayan na, ay imbestigahan na yung SEA Games. Pakinggan natin. Katanang past ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pinalagaan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang planong investigasyon ng NBI tungkol sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano kasi noon ang head ng organizing committee. May express report si Mean Los Baños. Ang ginastosang Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas noon pang 2019, biglang nabuhay at sisilipin daw ng National Bureau of Investigation o NBI. Yan, sisilipin ng National Bureau of Investigation or NBI. Sabi pa ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag, malaking kaso raw yan. Malaking kaso daw. Malaking kaso. Bilyon pala yung pumasok dito na Bilyon pala yung pumasok dito. Natural, budget yan eh. pera na unliquidated. Unliquidated ha. Nagsabi na siya kagad. Hindi pa man siya nag-iimbestiga pero nagbibigay na siya ng mga statement. Ganyan ba dapat ang investigador? Dahil lang hindi ka napagbigyan na magtestigo at ng agad-agad na hindi naman yun ang isinasaad ng batas, ganyan ka na. Paliwanag natin. Noong SEA Games, ng panahon na yan, si Alan Peter Cayetano, mga bossing ha, si Alan Peter Cayetano ay siya ang leader. Ito ilalagay ko na sa inyo para alam niyo. Siya ang naging head ng PHISGOC. Okay, ano 'yon? Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Okay? Magkano yung budget diyan? Ang budget po diyan ay 4.6 billion yata wait lang ikaklaruhin natin. Ang budget po diyan ay 6 billion, sorry. 6 billion ang budget diyan sa sa SEA Games. Okay? Given 6 billion hosting budget by the government. Gobyerno ni Duterte yan Out of the 6 billion, sa 6 billion na budget ng SEA Games nung panahon na yan, 2
2 billion.08 ang hinawakan ng foundation or organizing committee. Ano yung organizing committee? PHISGOC. Ang PHISGOC ay Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Southeast Asian Games pala yan, ha. Ngayon, sa 2.8 billion na yan, ha, na-liquidate na yan. Na-liquidate na yan at meron niyang savings na 200 million. Sa 2 billion.08, may 200 million na savings at ibinalik na sa national budget. Okay? 100% liquidated as of 2022. Ngayon yung 6 billion, yung 4 billion na natitira sa DBM yun. Again, liquidated and accounted for na yun. Ngayon pumapalag din ang Malacanang kasi naimbestigahan na yan nung nakaraan. Ang dami ng scrutinization na nangyari dyan at walang nangyari doon sa mga pag-scrutinize nila. Maayos, tsaka Diyos ko naman, panahon ni Pangulong Duterte ito. Wala mang korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Tsaka si Pangulong Duterte noon, tutok na tutok siya dito. Ang galing nga nang nangyari sa mga atleta natin noon eh. World class, state of the art. Yung mga stadiums diyan, yung cauldron na yan, ginawa yan ng isang national artist at if I'm not mistaken, donation pa yung pinangpagawa ng cauldron na yan. Kaya nga, napahiya sila kasi sabi nila, yung kaldero na yan, magkano yan? Hindi nila alam. Tanga, walang pera ng Pilipinas ginastos dyan. At eto pa mga bossing, ha. Ang humawak ng mga proyekto dyan, okay, construction, lahat-lahat, kontrata, alam nyo ba kung sino? Si Vince Dizon. Okay. Si Vince Dizon po ang BCDA CAI. Tas ang chair si Garcia, si Greg Garcia ang chair ng BCDA. Okay? Ngayon si Greg Garcia ngayon ay communications consultant ni BBM at ni First Lady. Tapos si Vince Dizon nasa DPWH ngayon sa kampo ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, kung aiimbestigahan ni Matibag ito at si Cayetano lang idadamay niya, hindi pwede yun. Kasi kung iaabsuelto ng Malacanang si Greg Garcia at saka si Vince Dizon, dapat iabsuelto rin nila si Alan Peter Cayetano. Bakit? Kasi si Alan Peter Cayetano, 2 billion lang sa 6 na billion yung budget na napunta sa kanya for the SEA Games itself. At manakatipid pa siya ng 200 milyon na ibalik na yun sa budget ng Pilipinas. Tanga. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang sinasabi natin kapag kapag masyado kang bilib sa sarili mo eh. Hindi mo alam na may mga kasamahan ka na madadali rito. Katulad dyan, yung inimbestigahan niya yung mga properties ni Mike Defensor. Hindi niya alam, kasabwat si Tulfo sa mga properties na yun. Si Rapi Tulfo. Yung may-ari nung sinasabi niyang beer house, pucha yan, di umano. May share si Rapi Tulfo dun. Diyos mio. So hindi niya alam kung sino yung mga masasagasaan niya. Ngayon, gusto niyang imbestigahan ito. Hindi niya alam na yung dalawa sa mga aso ni BBM ngayon, yung pwedeng tatamaan nitong gagawin niyang mga kabulastugan. Kaya pag ito gumawa ito ng mga istoryahe, nagpropaganda ito, putyang ina, hindi talaga siya palulusutin ni Alan Peter Cayetano. Kaya ang lakas ng loob ni Alan Peter Cayetano kasi kumpleto siya ng mga dokumento tungkol dyan eh. Hiniring pa yan sa Senado. Hiniring pa yan sa Senado. Mataming debate ang nangyari dyan. Lumusot yan. Walang naging problema. Sobrang ganda ng accommodation natin. Sobrang ganda ng mga nagawang mga mga stadiums dyan sa Clark. Lahat ng mga structure sa Clark, mga bossing, si Vince Dizon yan. Para si Vince Dizon at saka si Art Togade ang may-ari ng buong Clark na yan. So, ang tanong, yung mga contractor dyan, kanino yung mga contractor na gumawa ng mga, si Alan Peter Cayetano karpintero dyan? Hindi naman. Ang karpintero dyan, sila Vince Dizon. So kapag ka in-implicate mo, gumawa ka ng fake news tungkol dyan sa mga cauldron na yan, sa SEA Games na yan, pag gumawa ka ng katarantaduang report dyan, damay si Vince Dizon dyan, yari ka. In love pa naman si Bongbong Marcos dyan. Kapag kainaway niya si Vince Dizon, baka lumabas lahat ng mga baho ni Bongbong patungkol sa pagnanakaw sa DPWH. Lagot ka. You're opening a can full of worms. Kaya, sir, hindi, maganda na rin. Imbestiga mo na.
O, imbestigahan mo na para matapos na. Pero naimbestigahan na yan, tapos na yan eh. O, tangina niyan. O, masyado ka kasing epal, sir eh. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Bagamat walang pinangalanan si Matibag, ang chairman ng organizing Oh, kaya nagalit ngayon si La Cayetano dahil diyan. Oh, nagsalita na ngayon yung mga sila Cayetano, sila Robin Padilla, nagalit sila. Kasi parang nanghaharas siya ng mga huwes diyan sa impeachment na hindi naman dapat nangyayari. Pasok. He could have not announced it and investigated. The investigation, sabi niyang infrastructure na walang bidding. First of all, the procurement law has... The investigahan mo, but it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know, so I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right. Pero alam ninyo, for the first time, sabi ng mga athletes, kasi ako atleta ko eh. Naging atleta ako. Sa sports na wrestling, freestyle wrestling, naging atleta ako. Sabi ko sa'yo, ang hirap ng inaabot namin sa training, allowances namin. Minsan kailangan pa kami i-enlist sa Navy para lang magkaroon kami ng allowance. Kasi ang PSC, Philippine Sports Commission, wala talagang budget yan. Minsan, pinadadala kami sa ibang bansa para mag-compete. Nagsosolicit pa kami para lang meron kaming pang-accommodation, meron kaming pang-qualifying. Lahat ginagawa namin para lang dun sa, sa love namin na sport. Walang budget talaga ang mga atleta. Kaya nga nung tanda ko, nung nasa sports ako, inggit na inggit kami sa basketball. Kasi ang pera, lahat nasa basketball. Mantakin mo, pinaglalaro mo dyan, mga PBA. Siyempre, pag PBA player, professional yung pinalaro mo dyan, may mga demands yung mga managers niyan. O, pagka maganda hotel niyan, yung accommodation nila talagang maayos, tas alagang-alaga mga yan, pagkain, nutrition, uniform, lahat. Kami, ang binibigay lang sa amin nun, jacket, medyas sa amin na. Jacket tsaka bag, yun lang. Yung laman nung bag na yun, amin na. Yung ginagamit kong wrestling shoe, yung mga singlet ko, lahat akin yun. Pinag-iipunan ko yun, nagsosolicit kami para makabili kami ng gamit namin, para makapag-compete kami. Yung mga basketball player, inis na inis kami dyan, pucha. Tapos hindi pa sila magko-commit 100%. Ibig sabihin, makikipagsikohan ba sila sa mga kalaban nila kapag sila yung pinalaro mo sa SEA Games, Asian Games, ganon? Hindi, kasi nga may karir sila sa Pilipinas. Pag napilay sila doon, edi sira yung karir nila. So, hindi sila magko-commit 100%. Yung dedication nila, limited. Hindi katulad namin. Uuwi kami, naka-neck brace ako. Uuwi kami, naka-cast yung paa ko, pilay ako. O, para lang sa medalya. Ganun nun. Hirap na hirap kami nun. Ngayon, nung panahon ni Pangulong Duterte, tuwan-tuwa yung mga atleta. Nainggit ako kasi grabe daw ang suporta nung panahon ni Pangulong Duterte sa mga atleta. Yung suporta nila sa bawat sport. Kaya nga, ang dami sa mga sports program natin naman nag-qualify sila sa Olympics eh. Hindi tayo nagka-qualify sa Olympics kasi wala ngang pondo yung mga sports. Halimbawa, chess, boxing, volleyball, halimbawa ganyan, sepak takraw. Hindi tayo nagko-compete sa Olympics. Bakit? Kasi nga hindi tayo nagka-qualify. Bago ka kasi makapaglaro sa Olympics, kailangan makasali ka sa mga competition, pre-competitions at mga qualifying for Olympics. Katulad ni Carlos Yulo. Si Carlos Yulo at saka si yung babaeng nagbubuhat ng barbell. Marami silang mga sponsors kaya nakakapag-compete sila sa mga qualifying ng Olympics at saka qualifying ng mga kung ano-anong may mga pre-competition na mga requirement. O kung halimbawa ako, boksingero ako na wala naman akong perang pan-training, wala namang budget ang Philippine Sports Commission para sa akin, sarili kong training. O, pupunta ako dito sa lugar na to, meron training, qualifying para sa Asian Games. O, para mag-qualify ako, kailangan kong lumipad doon. Sagot ba nila yung pamasahe ko? Hindi. Sagot nila yung pang-hotel ko? Hindi. Sagot nila yung pagkain ko? Hindi. O, so wala tayong representative ngayon doon dahil wala tayong pera. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ang daming nag-qualify sa atin sa Olympics. Bakit? Kasi nga, yung training program, yung support, naghanap na ng mga sponsors, buong sports committee yung
pinondohan, hindi yung parang namimili lang ng sports na popondohan. Nung panahon kasi namin talaga walang sports para sa full contact full contact. Walang budget para sa full contact sport, mga judo, mga ganun, wala. O nagkataon lang mayayaman yung mga kaibigan namin na mga nagta-taekwondo, kaya nakakapag-compete sila. Pero other than that, magagaling ang mga atleta natin. Ang problema, wala talagang pera para sumali sa mga qualifying tapos mag-qualify sa mga Olympics, ganun. O, di ba? Patulad yung FIBA. O, di ba? Para mag-qualify tayo sa FIBA World, di ba? Kailangan natin sumali sa mga FIBA leagues dito sa Pilipinas. O, sinong sagot nun? O, di ba? Kailangan mong gastusan yung team para mag-compete. Ngayon, kung makapasok sila doon sa FIBA Asia, sila mag-champion sa FIBA Asia, di meron na silang slot para sa FIBA World. Pag top 3 ka sa FIBA World, meron ka na ngayong sa Olympics ng basketball. O makakapaglaro ka na ng Olympics. Ganun yun, hindi pwedeng magaling ako mag-boxing tapos maglalaro ako Olympics. Hindi pwede yun. Bago ako makapaglaro ng Olympics, kailangan marami akong mga ligang sasalihan at may panalo ko yun para mag-qualify ako for Olympics. Ganun po yun. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng mga Olympic gold medalist ngayon, hindi ba? Dahil naging maganda yung programa para sa sports noon. Yun. Ay na to si Matibag, walang utak eh. Now I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. Well, nakarating sa akin, may kami dito, kailangan imbestigahan dahil nakarating kami dito, pala yung pumasok dito na pera na liquidated. At mayroong private company dito na involved na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi dinayad. So ito, imbestigahan. Malaking kaso rin ito. Ay, baba yun, yung sa kaldero, kaso, I think, pero sisilipin na rin namin. Ito, yung tungkol sa it's a malicious company na sila yung parang support area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So silipin namin to. Sa tunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami ng park because we were given 70 hectares for the What is the pleasure of Senator Judge Padilla? Yes, sir. Magandang tanghali po sa ating tagapamahalang hukom. Magandang hapon din po. At sa atin pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang po magbigay ng isang maiksing manifesto. The gentleman has 2 minutes. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong Ayun di ba? Si Robin bago siya magsalita, ano tawag doon sa salita ng Muslim? Arabic ba tawag doon? Nag-Arabic pa siya. Alhamdulillah. Allahu Akbar, di ba? Mga ganun pa siya. Ano sinasabi nito ni Angel Locsin na hindi niya ni-represent yung Muslim Brotherhood? Tanga rin to si Angel Locsin papansin Sama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay mayroong dapat tayong pangambahan? Sapagkat alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. The manifestation of Senator Judge Padilla is noted. What is the pleasure of Senator Judge Cayetano? Presiding Officer,
Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 organizing committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that. Senator Judge Cayetano may make his manifestation. For the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have the chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpi ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yun. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here. Despite of many, many other important things, not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday, ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag yung isang bureau head, NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tingnan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yun kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy when it was chicken longganisa na pinakain, pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it's still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito, yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay.
Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. Ang chairman ng BCDA ay si Vince Dizon. Si Vince Dizon, ang chairman ng BCDA. Siya ang may control sa mga constructions diyan sa Clark. Clark Development Authority, yun. Yung BCDA. So, paano yan? Paano na ngayon yan? Aso ni Bongbong si Vince Dizon. Taga-cover up ni Bongbong si Vince Dizon ng corruption. Tapos, iimbestigahan mo si Vince Dizon ng corruption, patay ka, Matibag. Hindi pwedeng si Cayetano lang iimbestigahan mo. Kasi itong buong Asian Games na ito ay kasama diyan ang buong gobyerno at saka yung committee. Patay ka rito, sir. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. So yun yung sinasabi ko sa kanya kanina, yung Garcia, yung Vince Dizon, nasa kampo yan ni Bongbong ngayon. Yung mga walang prinsipyo. Mga dating Duterte supporter na ngayon, putyang inaalipin na ng mga Marcos. Bakit? And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time. And this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So, would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayan kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktatakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag.
So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako napatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, presiding officer. Thank you. Diba? Oh, yari ka ngayon. Yari ka ngayon, Matibag. Oh, ang problema, yung sisilipin mo na matagal nang sinilip, ano na yun? Planchado na. So para lang makaganti ka. So ganyan kababaw ang pagkatao mo. Huwag ka mag-alala. Hindi araw-araw Pasko, hindi habang buhay, nandiyan ka sa posisyon at yung mga amo mo bilang aso kanila, maniwala ka sa hindi, matatapos din sila. At pag umikot ang gulong ng kapalaran, puta, inagalingan nyo. Yung mga cancer nyo, biglang lalabas yan. Ihanda nyo na yung mga wheelchair ninyo dahil sigurado ako sasakyan nyo lahat yan. Hospital arrest lahat ng mga mga ire-request ninyo. Konting tiis na lang mga bossing. Marami talagang mga abusado. Pero nandito tayo para ibiso lahat yan. Bato-bato sa langit, ang tamahan magmagalit. Masyadong masakit ang puso. Okay, huwag kayo masyadong masaktan, ha? Ganun talaga buhay. Pinili nyo yan, nagpakapolitiko kayo. Okay, magagalit. Okay, so maraming salamat mga banateros. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, like, share, subscribe. Magpakulay ka nga. Subukan mo kung gumagana pa yung super thanks na yan. Thank you very much. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa